Rosita's POV. Pagkababa ni Sir Carson ng garden, kaagad ko ring inihanda ang pagkain niya for lunch. Di siya sumabay kina Ma'am Julian at Madam Juliana sa pagkain. Mas gusto niya raw sa garden kumain kaya naman, pinagbigyan na lalo na't iniiwasan nilang masira ang mood ni Sir Carson. Simula nang na-aksidente ito, nagiging moody na raw kasi kaya hanggat maaari, ayaw nilang kontrahen kung ano ang gusto nito. First time daw kasi itong lumabas ng kwarto at sumilip ng garden, kaya kailangan nilang pagbigyan. Baka magsungit na naman daw eh. Ako na lang kumuha ng pagkain ito sa kitchen. Medyo kinadamihan ko na ay na rin sa kagustuhan ni na Madam Juliana. Binilinan pa nila ako na habang kumakain daw si Sir Carson, pwede ko naman daw tong iwan para makakain na rin daw ako. Kagad naman ako nagpasalamat sa kanila dahil kahit papaano, naisip pa rin ng amo ko ang kalagayan ko. Bawing-bawi sila kung kabaitan ng pag-uusapan kahit palagi pa akong sinusungitan ni Sir Carson. Ito na po ang food niyo, sir. Pukaw ko kay Sir Carson habang bitbit ang isang tray ng pagkain. Naabutan ko tong tulala at nakatingin sa kawalan. Para tong may malalim na iniisip at saglit pa tong napakurap. Dang maramdaman niya aking presensya. Ilang saglit pa kasi ako nitong tinitigan sa baytango. Para tong nagising sa isang malalim na panaginip. Pinatong ko ang dala kong pagkain sa kalapit na table. Pinagulong talaga nito ang kanyang wheelchair. Palapit kaya't inayos ko ng pagkain sa mesa. Para makakain siya na maayos, sabayan mo na ako. Sagot nito na kinagulat ko naman. Tinitigan ko pa to dahil gusto kong arukin kung seryoso ba to. Pero nang mapansin kong seryosong mukha nito, pilit akong umiti. Naku, wag na po sir, nakakahiya. Sagot ko sa kanya. Kahit sang anggulo tingnan, hindi ko talaga kayang sumabay sa kanya sa pagkain. Hindi ko kaya. Sa sobrang dami nitong pagkain na dala mo, palagay mo ba mauubos ko to? Maupo ka na dyan at sabay na ka sa pagkain. Nasungit itong wika. Pero busog pa po ako eh. Naiilang ko sagot sa kanya pero ang totoo, nag-aalboroto na mga bituka ko. Kanina pa ako nagugutom dahil halos di naman ako kumain ng agahan kanina at medyo late na rin. Alauna na ng tanghali. Rosita, stop it. Huwag mo nang hintayin mawalan pa ako ng gana dahil dito. Maupo ka na at sabayan mo akong kumain. Muling wika nito kaya't wala na akong choice kundi maupo na rin. Para kasing bubog na naman ng apoy ang dragon kaya't walang choice kundi pagbigyan to. Nilagyan ko ng pagkain ng pinggan niya at muli akong tumayo. Kunat noong tumitig to sa akin. Pilit ko naman tong initian. Kukuha lang po ako ng isa pang pinggan, sir. Wika ko sa kanya. Alam naman magsalo kami sa isang pinggan, di ba? Foul na yun. Sobrang nakakahiya talaga yun, lalo na kapag may makakakita sa amin. Sit down, ako nang bahala. Sagot naman ito sa akin, sabay sa niya sa isa sa mga kasambahay sa di kalayuan sa amin. Nag-aalangan naman tong lumapit kaya kagad tong inutusan ni Sir Carson na kumuha ng isa pang pinggan sa kusina. Tahimik lang ako nakikinig dahil nahihiya talaga ako. Di naman nagtagalang inutusan ni Sir Carson at kagad din tong bumalik na may dala ng pinggan at dagdag na pagkain. Kumain na tayo, wika nito. Tango lang ang naging sagot ko at wala akong choice kundi pagbigyan siya. Since nag-insist siya, pues ibibigay ko kung anong nais niya. Gutom na rin naman ako eh. Mabait naman pala tong bago kong amo, lalo na kung tungkol sa pagkain na pag-uusapan. Ayaw niya rin siguro na magutom ang tagapag-alaga niya. Tahimik lang din naman si Sir Carson sa buong oras ng pagkain namin na siyang labis kong pinagpapasalamat. Pabor sa akin yun dahil unti-unti din naman nawala ang hiya ko sa kanya. Nakakain din naman ako na maayos. Pagkatapos namin kumain, muli itong intusan ng malapit na kasambahay na iligpit ang aming pinagkainan. Tututol pa sana ako dahil masyado na nakakahiya at kaya ko namang magligpit. Pero muli akong pinigilan ni Sir Carson. Gusto niya raw kasi na umakyat na ng kwarto. Kagad ko namang tinawag ang guard pati na rin ang driver nito para buhati na siya paakyat. Pagdating ng kwarto sila din ang inutusan ni Sir Carson para mai-transfer sa kama. Hinayaan ko na lang at nang masiguro na nilang maayos na si Sir Carson, sabay-sabay na silang lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong di malaman ang gagawin. Magpahinga ka na rin, ipapatawag na lang kita mamaya. Pautos na wika nito. Lihim naman akong umusal ng pasasalamat dahil kanina pa talaga ako nakakaramdam ng pagod. Tsaka kapag ganitong busog ako'y parang ang sarap matulog. Kaagad ako lumabas ng kwarto ni Sir Carson at binuksan ang katabing kwarto na sinabi ni Madam Juliana na magiging pansamantalang kwarto ko habang inaalagaan ko sa Sir Carson.
Swerte ko pa rin pala dahil pagkapasok ko sa loob ng kwarto, saglit pa ako namangha. Ang ganda kasi talaga at may sarili pang banyo. Nag-survey pa ako sa banyo at laking tuwa ako dahil kumpleto na sa gamit. May mga gamit na kasing panligo at pang personal hygiene. Since ako ang gagamit sa kwartong to, may karapatan din akong gamitin ang lahat. Lalo pa nga at ng gamit na nakikita ko dito sa loob ng banyo. Sa totoo lang, di pa rin ako makamove on sa nasaksihan ko kay Sir Carson kanina pagkatapos itong maligo. Gayunpaman, kailangan ko pa rin pilitin ang sarili ko sa kalimutan ng lahat ng yon. Baka normal lang naman talaga sa kanya ang gumawa ng ganon dahil lalaki siya. Baka hinahanap-hanap ng katawan niya ang nangyari sa kanila ng girlfriend niya. Walang sabi-sabi, agad kong inihiga ang pagod kong katawan sa malambot na kama. Kung tutuusin, may maid's quarter naman sana ang bahay na to. Pero since gusto siguro nilang malapit ng ako sa anak nila, ito na muna ang kwartong to ang pinagamit nila sa akin. Pabor naman sa akin, para di na rin ako mahirapan. Mabilis ko lang napuntahan si Sir Carson kapag kailangan niya ako. Di ko na namalayan pa na nakatulog pala ako. Nagising na lang ako sa mahinang katok ng pintuan. Pupungas-pungas akong bumangon at kaagad ako napatalon ng aking kama na mapansin ko na madilim na sa paligid. Napasarap ang tulog ko at di ko man lang namalayan ng oras. Rosita's POV. Pagkababa ko ng kama, halos takboin ko ng pintuan at agad na binuksan. Laking pasalamat ko dahil isa sa mga kasambahay na bungaran ko. Nakakaya kasi ko si Madam Juliana pa ang kakatok sa akin dahil sa mga ganitong oras alam ko umuwi na si Ma'am Julian sa sariling tirahan. Kung bakit naman kasi napasarap ang tulog ko. Rosita, hinahanap ka ng alaga mo. Agad na balita sa akin ni Manang Ising. Isa siya sa maraming kasambahay sa bahay na to. Tipid ko naman itong initian. Ganun po ba? Pasensya na po, nakatulog ako. Teka lang, kanina pa po ba kayo kumakatok, Manang? Tanong sa kanya. Tumango naman ito. Pangatlong balik ko na dito sa kwarto mo, Rosita. Umalas nga pala sina Madam at Sir, may dadaluhan daw na party. Sagot nito sa akin na labis kong ipinagpapasalamat. Nakakaya din kasi sa kanila kapag nalaman nila na napapabayaan ko si Sir Carson dahil nakatulog ako. Gusto na nga sana kitang pasukin kaya lang nakalak na yung pintuan. Kanina ka pa hinahanap ni Sir Carson? Muling wika nito. Di ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba dahil sa sinabi niya. Kung kanina pa ako hinahanap ni Sir Carson, tiyak na mainit na naman ang ulo nito. Lagot na naman siguro ako nito. Di ko na sinagot pa si Manang at mabilis na ako naglakad patungo sa kalapit na pintuan, ang kwarto ni Sir Carson. Kumatok lang ako ng 3 beses at binuksan na rin ang pintuan at tuloy-tuloy na akong pumasok sa loob. Naabutan ko to na abala sa kanyang binabasang libro at nang mapansin niya marahil ang pagpasok ko ng kwarto niya, dahan-dahan to nagangat ng tingin, direktang tumitig sa akin. Bakit ngayon ka lang? Seryoso nitong tanong. Lalo tuloy ako na kinabahan. Mukhang sesante na yata ako at kailangan ko na ngang tawagin si Ma'am Julian para magpasundo. Sorry po sir, nakatulog po kasi ako hindi ko po namalayan ng oras. Nahiya akong sagot sa kanya sa bayo ko. Ewan ko ba, parang di ko na kasi talaga kaya na makipagtitigan pa sa kanya. Parang meron talagang something kay Sir Carson na hindi ko maintindihan. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa bago ko narinig ang mahina nitong pagtikim. Unti-unti naman akong nag-angat ng tingin at nahuli ko siya, titig na titig sa akin. Okay, pero ayaw na ayaw kong maulit to ha? Gutom na ako at ikuha mo na ako ng pagkain. Seryoso nitong wika. Kagad naman akong tumango at mabilis na lumabas ng kwarto niya. Nagulat pa ako na maabutan ko si Aling Ising sa labas ng kwarto. Mukhang hinihintay nito ang paglabas ko, base na rin sa ekspresyon ng kanyang mukha. Kamusta? Napagalitan ka ba? Naku, masungit talaga yung si Sir Carson. Simula na aksidente siya, tinutuloy ang kasal nila ng fiancé niya. Nalaki din ng pinagbago na ugali niya. Parang di na siya yung dating mabait na si Sir Carson na palaging nakangiti. Kaagad na wika nito sa akin. Sinenyasan ko naman siyang sumunod sa akin. Baka kasi marinig kami ni Sir Carson Tiyak na mas lalong magagalit sa akin yun. Talaga po? Kung ganoon, ngayon lang pala talaga siya nagsusungit. Sagot ko sa kanya habang tinatahak namin ang daan patungong kusina.
Ikukuha ko ng pagkain si Carson kahit wala sana akong panahon na makipagchismisan kay Aling Ising. Pero dahil game tong magkwento, hahayaan ko na lamang. Ang importante, kumikilos pa rin naman ako. Pero alam mo ba kung ano ang mas totoo? Hindi boto sina Madam Juliana at Sir Kyra sa babaeng yon. Pinilit na nga lang nilang magustuhan alang-alang kay Sir Carson pero hindi naman sumipot sa kasal. Sumama pala sa ibang lalaki ang bruha. Pagkukwento pa ni Manang Ising. Napahinto tuloy ako sa paglalakad dahil sa sinabi niya. Nagpalingalinga sa paligid bago to hinarap. Talaga po? Hindi boto sina Madam kay Valerie? Bakit daw? Tanong ko. Sino naman ang mga magulang na ang matutuwa kung ang babae na napupusuan nilang anak ay isang bilmoko at gold digger? Sagot nito. Hindi nito maiwasan na mapakunot ang noo dahil sa mga sinabi niya. Hindi ko gets kung anong ibig sabihin ng salitang bilmoko. Ngayon ko lang narinig kaya agad kong hinila si Manang sa isang tabi at seryoso tong tinitigan. Bilmoko? Ano po yun? Tanong ko sa kanya. Tuloy na nga niya nakuha ang buo kong atensyon. Biglang nawaglit sa isipan ko ang utos sa akin ni Sir Carson na ikuha ko siya na makakain. Haist, kapag ganitong chismis, lumalapad din ang antena ng pandinig ko. Wala naman sigurong masama since ako nag-aalaga kay Sir Carson. Dapat lang na malaman ko kung ano ang past niya. Hindi mo alam ang salitang iyon. Bilmoko means bili mo ako ng ganto at ng ganyan. Sa gwapo ni Sir Carson, gusto niya yatang gawin siyang sugar daddy. Alam mo ba kung magkano ginastos na Madam nung kasal nila na hindi man naituloy? Milyones! Tapos inisnab lang ng Valerie na yon. Nagsayang lang sila ng pera at panahon sa gagang Valerie na yon, kaya halos isumpas siya ni na Madam at Sir. Sagot naman ni Manang Ising. Kagad naman ng laki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Talaga naman, hindi ako chismosa pero kaagad na nabuhay ang dugo ko sa kwento sa akin ngayon ni Manang Ising. Imagine, pumayag si Sir Carson na perahan siya ng Valerie na iyon? Akala ko ba matalino siya? Atin-atin lang to, Rosita ha? Huwag na huwag ka magkukwento nito sa iba pang mga kasambahay. Mahigpit na pinagbabawal sa pamamahay na to ang pagbanggit sa pangalang Valerie. Nakaban ang gaga na yon sa bahay na to kaya in the future, kapag makita mo siya sa labas, iwasan mo siya ha? Huwag na huwag mong hahayaang makalapit siya kay Sir Carson. Muling wika ni Manang Ising. Wala sa sariling napatango ako. Rosita's POV. Pakialam ko ba kung maling magpakita ang Valerie na yon kay Sir Carson? Hi, and speaking of Sir Carson, halos takboin ko ang kusina nang maalala ko na hinihintay pala nito ang kanyang pagkain. Pahamak naman ang Ising to. Mabuti na lang hindi niya ako sinundan pa. Ang galing kasing magkwento kaya nadadala ako eh. Mabilis ako kumuha ng pagkain at nalagay sa isang food tray. Sinamahan ko rin ng malamig na tubig at juice at nagmamadali nang bumalik sa kwarto ni Sir Carson. Naabutan ko tong abala pa rin sa kanyang binabasa, kaya kagad akong nakahinga ng maluwag. What take you so long? Kanina pa kita hinihintay ah. Kaagad na tanong nito sa akin habang nilalapag ko ang mga pagkain sa lamesa. Di naman ako nakaimik. Alangan namang sasabihin ko sa kanya na nakipagchismisan ako, di ba? Mukhang gutom na to kaya't siguro naiinis na naman. Late na nga ako nagising tapos ang tagal ko pang bumalik para dalhan siya na makakain. Naging maayos na naman ang mga sumunod na araw sa bahay ng mga Santillan. Kaswal din ang pakikitungo sa akin ni Sir Carson. Bihira na lang kami kung magtalo dahil iniiwasan ko na rin. Hanggat maaari pinagpapasensyahan ko talaga siya. Hindi rin naman ako mananalo sa kanya kung sasagot-sagutin ko siya eh. Nababawasan din naman ang pagiging bugnutin nito. Nagiging cooperative din to sa lahat ng bagay, lalo na kapag kalusugan niya ang pag-uusapan. Noong nakarang araw nga, galing kami ng doktor at katulad ng inaasahan ng buong pamilya, kailangan daw munang sumailalim sa surgery para maging maayos na ang lahat at panibagong operasyon para maisaayos daw ang tissues sa buto na pansala sa kanyang binti. Nalaman ko rin na isang binti lang para nito ang mas napuruhan. Yung isa konting exercise at therapy, makaka-recover din naman daw kaagad-agad. Nagpa-schedule na kaagad si Sir Carson ng surgery at gaganapin yon sa susunod na linggo. Kung excited ang lahat, mas excited ako.
Kapag muling makalakad si Sir Carson, ibig lang sabihin nito, pwede na akong bumalik kay Ma'am Julian. Matatahimik na ulit ang buhay ko. Kahit naman medyo umayos ang pakikitungo ni Sir Carson sa akin, di ko pa rin maiwasan makaramdam ng pagkailang sa mga titig niya. Para kasing may ibig sabihin eh. Dagdag pa na ilang beses ko tong nahuhuli na nakatitig sa akin. Minsan nangingiti ito, minsan naman seryoso. Di ko na din naman to nahuli sa pansarili na siyang labis kong pinagpapasalamat. Siguro ginagawa niya yun kapag gabi. Mga panahon hindi ko siya mahuhuli. Sir, pinapatawag po kay ni Madam Juliana. Kakain na daw po. Kaagad na wika ko kay Sir Carson habang naglalakad ako papalapit sa kanya. Nandito ulit siya sa garden, tahimik na nakatitig sa kawalan. Pumesto ko sa likurang bahagi ng kanyang wheelchair para sana personal na itulak yon. Kahit naman automatic itong wheelchair, ay gusto ko siyang pagselbihan. Hinayaan niya naman ako. Rosita, ano sa palagay mo? Makakalakad pa kaya ako? Tanong nito sa akin na siyang labis kong kinagulat. First time niya kasing nagtanong sa akin tungkol sa mga ganitong bagay. Oo naman po. Nakalimutan niya na ba ang sinabi sa inyo ng doktor ninyo? Konting tiis na lang at makakalakad daw ulit kayo. Kaya lang, kailangan niyo pa rin tulungan ng sarili niyo, sir. Sagot ko naman sa kanya. Hindi na to umimik pa, kaya tuluyan ko nang tinulak ang kanyang wheelchair, papasok ng bahay. Diretso sa dining area at nabutan namin ang Mommy Juliana at Daddy Cairo nito. Naratang si Carson ang hinihintay para makakain na. Piniwesto ko sa Sir Carson at kaagad na inasikaso ang mga kakainin nito. Hinahayaan niya ako na maglagay ng pagkain sa pinggan niya at inubos niya naman yon, kaya naman nakasanayin ko nang gawin sa kanya. Pagkatapos niyan, Rosita, maupo ka na rin at sumabay ka na sa pagkain. Narinig kong wika ni Madam Juliana. Kaagad naman akong namutawi ng salitang pasasalamat. Sanay na akong sumabay sa kanila sa pagkain dahil na rin kasi kay Sir Carson. Pagkatapos kasi nitong kumain, aalalain ko pa to sa kanyang mga evening routine bago matulog. Meaning ito lang din ang time na makakain ako na medyo maaga. Siya nga pala, Mom, Dad, simula mamaya sa guest room na muna ako. Narinig kong wika ni Carson. Ang guest room na tinutukoy niya ay ang kwarto na matatagpuan laman dito sa unang palapag ng bahay. Sawang-sawa na raw siya na magpabuhat sa mga kasama namin dito sa bahay kaya nag-request ito last week pa yon na muna ang gagamitin niya habang nagpapagaling pa siya. Nagkaroon lang ng konting renovation ng kwarto kahit medyo na-delay pero mukhang maayos na nga ang naturang kwarto. Of course, malinis na nga ang kwarto at pwede mo nang gamitin ngayong gabi. Narinig ko ang sagot ni Madam. Panibagong setup na naman at mukhang kailangan ko ring lumipat ng kwarto na mas malapit kay Sir Carson. Pagkatapos kumain, kaagad na ring nagpahatid si Sir Carson sa bago nitong kwarto. Pabor naman sa akin ang tungkol sa bagay na ito dahil hindi ko na kailangan pa na magtawag ng tulong sa mga kasamahan nito dito sa bahay para buhatin to at maiakyat at maibaba ng hagdan. Ngayon, pansamantala muna niyang gagamitin ang kwarto dito sa baba. Mas mapapabilis ang mga bagay-bagay kapag may naiisip tong gawin. Mabilis ko nga rin siyang nailabas-pasok ng bahay para makapagpaaraw at mag-relax ng garden. Habang nagpapaantok pa si Sir Carson, nagpaalam muna ako sa kanya para kumuha ng ilan niyang mga gamit na dati niyang kwarto. Magbababa ako ng ilang pirasong damit niya para hindi na ako mahirapan kapag kailangan niya na magpalit ng damit. Para din naman di na ako mag-akit baba ng kwarto niya sa tuwing may mga kailangan siya. Saktong pagkalabas ko ng kwarto. Siya namang pagdating ni Madam Juliana, Rosita, saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Madam Juliana habang may ngiti na nakaguhit sa kanyang labi. Nahiya naman ako nagbaba ng tingin bago to sinagot. Kukuha lang po ako ng mga gamit ni Sir Carson sa dati naming kwarto, Madam. Magalang kong sagot sa kanya. Nagulat pa ako dahil hinawakan ako nito sa kamay at matamis na nginitian. Ganun ba? Kung ganun, i-ready mo na lang muna ang mga kailangan ni Carson at bahala na ang mga kasama natin dito sa bahay na magbaba ng mga gamit para naman di ka na mahirapan. Sagot pa nito sa akin. Naku, kaya ko naman na po, Ma'am. Nahihiya akong sagot sa kanya. Maliit na bagay at kaya ko naman, kaya walang dapat ipag-alala sa akin si Madam. Bahala ka na nga.
Pero wag kang magbababa ng damit mo, ha? Ibinili na kita ng mga bago mong gamit. Kunin mo na lang ang kabilang bahagi ng walk-in closet at kwarto ninyong dalawa ni Carson. Sagot nito na kaagad ko naman na ipinagtaka. Po? Kwarto? Tanong ko. Ibig niya bang sabihin, magsasama kami ni Sir Carson sa iisang kwarto? Aba, hindi yata na magandang pabor sa akin yun. Kung hindi mo kayang mahiga sa kama habang nasa stage ng pagpapagaling si Carson, gusto mong samahan mo muna siya 24/7 sa kwarto niya? Rosita, tinapat na kami ng doktor ni Carson. Kahit na maisagawa ang operasyon sa napinsalan niyang binti, wala pa rin kasiguraduhan kung babalik siya sa dati. Kung magkakalakad ba siya ulit, kaya't sana maintindihan mong ibig niyang sabihin. Mahabang wika ni Madam Juliana. Di ko naman maiwasan na magulat. Ang alam ni Sir Carson pagkatapos ng operasyon, 100% makakalakad sa ulit. Pero bakit iba naman yata ang sinasabi ni Madam Juliana ngayon? Puro positive naman ang sinasabi namin kay Carson ngayon dahil ayaw siyang mawalan ng pag-asa. Sa iyo lang din siya umamo ng ganito, kaya't sana tulungan mo kami, Rosita. Tulungan mo si Carson na matanggap niya lahat ng mga posibleng mangyari after the operation. Baka sa boses ito ang pakiusap habang sinasabi ang katagang iyon. Wala naman akong choice kundi dahan-dahan na tumango. Bigla ako nakaramdam ng awa kay Sir Carson. Naramdaman ko kasi sa kanya na gusto niya rin talagang maglakad. Kaya lang, wala pa rin palang kasiguraduhan. Ang lahat, may posibilidad pa rin pala na tuluyan tong matali sa wheelchair habang buhay. Kung hindi sana sa babaeng yon, hindi sana magkakaganito ang anak ko. Kaya lang wala na akong time na mag-usig ng tao ngayon. Wala kaming ibang gusto ngayon kung hindi ang makitang muling masayang anak namin, kaya't sana tulungan mo kami, Rosita. Huwag mong susukuan ang anak namin at mananatili sa tabi niya hanggang kailangan ka niya. Muling wika nito. Wala sa sariling muli akong napatango. Tama ito. Hindi ko talaga susukuan si Sir Carson. Kailangan niya ang kalinga at pangunawa mula sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Kaya kahit na nagsusungit siya sa akin, hindi ko talaga siya susukuan. Gagamitin ko ang maliit na porsyento na yon para muli siya na makalakad. Sige po, madam. Ibibigay ko po ang best ko para mapagsilbihan si Sir Carson ng maayos. Sagot ko naman. Di nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. Nilingon niya si Manang Ising at sinabi niyang ipasok sa loob ng kwarto ang mga dala-dala nilang paper bags. Maliit na bagay ang regalo mula sa amin. Malaking kaginhawaan sa aming lahat ang presensya mo dito sa bahay, Rosita. Nakangiti nitong sagot sa akin. Bago ako nito binitawan sa aking kamay at pumasok na rin to sa loob ng kwarto ko. Nasundan ko na lamang to ng tingin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na nagkaroon ako ng mababait na amo, kaya naman sinuklian ko rin to ng kabutihan. Malaking sahod ko sa kanila at malaking tulong nun sa mga magulang at mga kapatid ko. Plus, may mga regalo na dala si Madam Juliana para sa akin. Pero mamaya ako na siguro kakalkalin ng mga yon. Sa ngayon, pupunta muna ako sa dating kwarto ng Sir Carson para kumuha ng ilang gamit ko. Mabilis lumipas ang oras. Maayos na nakahiga si Sir Carson sa kama pero di niya pa rin binibitawan ang hawak niyang libro. Napakahilig talaga nitong magbasa. Ang mga daladalang regalo ni na Madam Juliana sa akin kanina hindi ko pa rin nabubuksan. Bukas na lang siguro dahil inaantok na ako. Yun nga lang hindi ko alam kung saan ako pupesto ngayon. Dito raw ako matutulog eh. Heist, parang wala pa namang ideya si Sir Carson sa gusto ng mga magulang nito simula ngayong araw. Sasamahan ko siya sa kwartong ito 24/7. Ano pa ba ang ginagawa mo? Hindi pa ba matutulog? Di ko maiwasang mapapitlag sa gulat nang bigla itong nagsalita. Nakatitig ito sa akin ngayon habang punong-puno ng pagtataka ang nakalarawan sa mukha. Sa sofa na lang po ako, sir. Sagot ko sa kanya at mabilis na kinuha ang isang unan at comforter na maayos na nakasalansan sa gilid ng kama nito. At ako mang maglalakad na papuntang sofa nang bigla itong nagsalita. Nabanggit na ni Mommy sa akin kanina ang tungkol dito. Mas malaki ang kamang to kumpara sa dati kong kwarto at pwede mong okupahin ang kabilang bahagi. Sagot nito. Di naman ako makapaniwalang nakatitig sa kanya.
Alam niya naman pala, pero bakit hindi niya man lang nabanggit kanina pa? Tsaka ayos lang ba talaga? Natatabi ako sa kanya?